Sa dinami-rami ng pinuntahan ko sa Pilipinas, Cordillera siguro ang number 2 ko in terms of landscapes. Kasi naman, look at these views! Mapapaw ka na lang talaga sa sobrang payapa at ganda dito. Kaya naman tara, let's bike and wander to Sagada. Matagal ko ng pangarap rutahin ang papunta ng Sagada. Ewan ko, hindi ko naman alam dahil natutulog lang ako before. I'm finally back here in Benguet, highest point Philippine highway system dito sa Atok. Paano ba kami nakapunta dito? I decided to live in Baguio for 3 weeks as my preparation for Nepal adventure. So, dinala ko na lahat ng bahay ko. First things first, hindi tayo papadyak from Manila. Ayoko ng traffic at pollution. So, sumakay na ako ng bus papunta ng Baguio. Wala namang bayad yung bike dito, pero minsan meron. Depende na lang kung cute ka kagaya ko. So ayan, nakarating na ako ng Baguio at sinalubong ako ni Mama Val, aka ang Reyna ng Benguet. Nag-organize siya ng mga cycling tours dito kaya feel free to contact her on FB. At makakasama ko dito ang mga local bikers from Baguio City. Karamihan sa akin na first time makakapunta ng Sagada. Actually, nakapunta na ako dito 4 years ago pero tulog lang naman ako sa sakyan kaya hindi ko lang hap ang totoong ganda ng Cordillera. So medyo maninibago ako dito because wala akong ma-exercise, so good luck. Medyo nakakapanibago din yung setup ko. Matagal-tagal ako nag-pack. Yun, good luck! Layo pala ng buntok ah. 5 AM ng ride out na kami papunta ng first stop which is Atok, Benguet kung nasa ng dating highest point. Nanibago ako sa weather dahil malamig-lamig na dito at matagal na rin akong hindi nakapag-ride. Syempre paahon lahat pero kayang-kaya naman since chill rider lang naman tayo at bicycle touring to na mamasyal ka lang. Isa rin pala ang Halsema Highway sa pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas dahil sa palikulikong daan ito at marami pang dumadaang sasakyan. Kaya make sure mo na mag-ingat ka rin sa pagmamaneho ng bisikleta dahil hindi kontrolado ang bilis ng mga dumadaang sasakyan. Ang problema dito kapag naihi ka na wala masyado. So thankfully mababait naman yung mga local. Pinahin nila. Hello. Actually, nakapunta na ako dito 4 years ago pero tulog lang naman ako sa sakyan kaya hindi ko lang hap ang totoong ganda ng Cordillera. Iba kasi kapag nakabay ka na lalo na kapag paahon tapos ganito kasariwa yung hangin. Tapos ang ganda pa ng mga nakikita mo sa paligid. Busog na busog ang mata mo at sulit bawat padyak na tinidipa mo. Nung paakit ako dito, maraming nakakilala sa akin kaya napapatigil din ako sa mga ahon. Kasi din dahil wala akong excuses para magpahinga. Narating ko na rin pala ang bagong highest point 3 years ago. Feel free to check it on my YouTube channel. Pagkatapos mahabang ahon, nagkape muna kami dito. At unlimited din daw yung coffee dito. Around 100 pesos lang ata yung isang beach shell. Sulit, diba? Natural at walang halong chemical. Narating na namin ang view deck. Dikit lang muna tayo ng sticker at yan, proof of life. Kasama ko rin pala dito si Sepo, isang magaling na photographer from Benguet. Make sure to follow Facebook pero nagpaalam na sila sa amin. Dito sa Benguet, rolling hills yan. I mean rolling mountain. Kapag umahon ka na matarik, ibig sabihin lusong na ang kasunod niyan. At ngayon 13 kilometers lang naman ang lulusong. Iba yung feeling kapag nakabike ka tapos lusong. Ito yung reward eh. Ramdam mo yung result ng pinaghirapan mo. Grabe, diba? Ang sarap. Alam mo yung more than 1 hour din yun. It's a picture perfect kind of world with you. World with you. Ahon na tayo dito sa Bigiwas. 22 kilometers away na lang. So, anong ina-expect mo? Lusong lahat? Kaya aahon na ulit tayo. Medyo makunat lang dito sa part na to. At finally, narating na namin ang boundary ng Benguet at Mountain Province. Nag-take out na rin kami ng dinner dahil sure na wala na kami mabibilad sa mga kalsada. Pagdating pala dito, wala rin masyadong mga kabahayan. Kaya make sure nyo na marami kayong dalang trail food just in case. Ginabi na rin kami, nakakagulat lang din dahil nagkalat ang mga pulis dito sa lugar na to. Mini-make sure kasi nilang safe ang lugar. Pahinga muna kami habang iniintay yung iba at dito muna kami kumain ng dinner. Tara, park na! Wow, kala ko na 7:30, nakarating na kami dito sa town ng, I don't know, near Mount Atong Solito.
We just arrived dito sa Mount Data. Magpapahinga muna kami. Ang tsala ng pag-i-stayan natin. So magkahiwalay kami ng boys. Meron ditong dormitory type. So out of nowhere, sa kalibliban ng Mountain Province, merong ganitong dormitory for hindi allowed mag-wild camping dito. Kaya nag-stay kami for accommodation. 7:30 PM. So chill ride lang talaga siya. Hindi naman ako humahato kasi hindi ko talaga kaya. Papahinga na kami because tomorrow we're gonna be heading to Sagada. Tapos ang ganda pa ng bubungad sa yung view sa umaga. Sulit na sulit. Ang payapa talaga. Kamusta tulog? Medyo okay na hindi po. Bakit? Malakas ang hilik. First time niyo sa Sagada? Yes po, pati dito. We're now heading to Sagada for 47 kilometers. I don't know kung kamusta yung ruta dito. Let's bike and wander. May iba kaming dinaanan dito na tinatawag na sadsadan. Sadsadan din ito ng ganda dahil wala masyadong dumadaan na sasakyan. Halos palusong din lahat kaya ang saya-saya. We're invincible. Nakita rin namin dito kung paano nila hina-harvest ang mga gulay. At ayan, lumusong na kami ng 1 oras. Sobrang saya lang. Transform like the meat off the bone. We've been like this for most of our lives now. Be my aeroplane. Be my lost control. Be my double min. Pero nagugutom na. Kala ko yung ahon lang yung nakakagutom. Saya. Siguro 1 hour na tayo lumulusong. 1 hour? 1 hour? More than 1 hour? Yes. Madalas din kami nagpapahinga para magkape. At nakausap ko ang mga taga-Baguio kung kamusta ang naging experience nila dito. First time mo Sagada? Yes! Bakit ngayon ka lang pupunta ng Sagada? Ay, ngayon lang ko kasi nagkaroon ng oras. Maraming responsibilities. Yes, maraming responsibilities as a daughter and as a mother of 3. What's the experience niya so far? Masaya naman. Kita ko yung buong, yung mga rice terraces. Ayun. Tsaka na-amaze ako dun sa mga farmers na nag-harvest ng mga potato kanina. Tapos nakita ko kung paano nila diligyan yung mga plants. Bihira din ang mga kainan dito at kung meron mang restaurant ay madalas umaabot ito ng 250 pesos per meal. After namin mag-load ng pagkain ngayon ay magsisimula na kaming umahon paakyat ng Sagada. And we're now starting to climb Sagada, 8-kilometer climb. Good luck. Pwede pa mag-back out. What the hell is wrong with me, but I don't
No, I'm getting there, but it's getting so hard. Nagsimula na kaming umahon paakyat ng Sagada. 17 kilometers din ang daan dito. Parang hindi na natatapos ang ahon. Pero napapaligira ka rin ng mga pine trees at malamig ang simoy ng hangin. Pero kaya naman, slowly but surely. Medyo sumasakit lang yung tuhod ko ngayon. Pero kakayanin natin to. Chill lang. So refreshing. Can't believe we're almost there. Sabi nila, meron daw halo-halo na naka-ready sa amin. So na-excite na ako. Kasi kahit na malamig dito, mainit-init kapag umahon ka. Syempre, dito ka na mapapaisip na, teka, bakit nga ba ako nandito? Why keep it at bay today when it could be the day? Self-destruct. Yes. Halo-halo sa gitna sa Sagada. Doon ako lumakas eh, nalaman ko sa baba. May halo-halo daw. Bakit siya inverted? Habang palayo ng palayo ay palamig na rin ang palamig ang simoy ng hangin. Pero naisipan pa namin maghalo-halo para mas lumamig. My ticket to get out of the rain, to get out of the rain. Ayan, paahon pa rin ang lahat pero narating na namin ang pag-stay namin bago dumilim. Yes, we finally arrived in Sagada and ano na siya, medyo commercialized na. Nagkalat na yung mga accommodation dito. So, ang dami rin tourists ngayon because it's long weekend. Kaya, and ayun, unfortunately din hindi allowed mag-camping dito. So, magstay tayo sa homestay. Hanapin pa namin kung saan yun. Oh. Wow, ganda oh. Cafe Valerie. May bandad ang bayad dito, nagkalat din ng mga transit dito around. Bayan, wala nang masyadong pasabog ang adventure na to maliban nilang sa ganda ng tanawin na mabubusog ka kahit saan ka lumingon. I would highly definite to try this route para sa mga siklista dyan. And it's not just about gaining this elevation, it's about experiencing the beauty of our nature. Ewan ko, iba talaga ang Cordillera. Hindi ako nagsisinungaling. Sayang lang na wala rin mga footages ko dito sa Sagada. Pero hindi na rin naman ako naglibot masyado dito. Puntahan ko na rin to before. At sulit na ako sa mga nakita ko sa paligid. Kinabukasan na yung iba ay umuwi na ng Baguio. At naisipan namin ni Valerie na bakit hindi pa tayo dumiretso ng Buscalan. Nandito na tayo. Ang tanong, makakarating ba kami? Abangan nyo na lang susunod na kabanata dahil hindi pa nagtatapos dito ang Cordillera Adventure Tour. So stay tuned and see you on my next adventure. Bye!